Sa madilim na parking lot ng Green Hills Village, ang ilaw ng aking lumang Toyota Corolla ay tumatama sa mataas na pader ng exclusive subdivision. Ako si Maria Cristina Santos o Marie Cris para sa lahat, isang 35 taong gulang na babaeng gumugol ng 2 taon ng kanyang buhay sa Canada upang punduhan ang mga pangarap ng iba. Ngunit ngayong gabing ito, ang mga pangarap na iyon ay malapit ng matapos. Nakaupo ako ng tahimik sa loob ng aking kotse habang mahigpit na hawak ang cellphone. Binabasa ang malupit na mensahe mula sa aking nakababatang kapatid. Ang text message na kumikislap sa screen ay puno ng kasamaan at paghamak. Nagsasabi ito, "Huwag kang pumasok dito, security lang ang haharap sa iyo. Para sa mayayaman lang ang party na ito, huwag mong sirain ang aking party." Halos tumawa ako ng malakas sa labis na kapalmukan ng kanyang sinabi dahil tila nakalimutan ng aking kapatid kung sino talaga ang nagbabayad ng lahat ng mga gastos. Sa halip na umiyak o maramdaman ang pamilyar na kirot ng pagtanggi, tinitigan ko ang malaking bahay na puno ng ilaw at naramdaman ko ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi. Wala siyang ideya na ang bawat aspeto ng kanyang maluho na gabi ay binabayaran ng aking sariling credit card. Hindi ko na inabala pang mag-type ng sagot o makipagtalo sa kanyang mga delusyon ng kadakilaan. Binuksan ko lang ang aking phone upang i-access ang banking application ko na may kalmadong determinasyon na tapusin ang pagkukunwari na ito ng permanente. Ang aking daliri ay nakaambang sa opsyon na i-freeze ang lahat ng assets habang pinapanood ko ang mga bisita sa kanilang mamahaling mga gown na naglalakad sa entrance na ipinagbawal sa akin. Gusto niya ng buhay na eksklusibo para sa mayayaman. Kaya naman nagpasya akong ipakita sa kanya kung ano talaga ang nangyayari kapag ang bangko ay nagsara na ng kanyang mga pinto. Pero bago ko pindutin ang button na makakapasira sa kanyang huwad na mundo, nais kong anyayahan kayo. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button dahil makakatulong ito sa akin na malaman na gustong-gusto ninyo ang mga kwentong ito tungkol sa hustisya. Mag-comment sa ibaba kung saan kayo nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang kwentong ito ay hindi talaga nagsimula sa malupit na text message na iyon, kundi nagsimula ito 12 taon na ang nakakaraan noong bumagsak ang kalangitan sa aming pamilya. Naaalala ko pa ang eksaktong araw na iyon, isang Huwebes ng hapon sa Clark, Pampanga, noong tinawagan ako ng aking ina mula sa ospital na umiiyak ng walang tigil. Ang aking ama, si Tatay Ernesto, ay na-diagnose na may severe diabetes at ang kanyang kalagayan ay lumalala ng mabilis dahil sa komplikasyon sa kidneys. Hindi pa man ako nakaka-recover sa balitang iyon nang masabi sa akin ng doktor na ang aking ina, si Nanay Ligaya, ay nakaranas din ng stroke dahil sa sobrang stress at mataas na blood pressure. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang aking magulang na dating malakas at masigasig ay naging mga taong nangangailangan ng tuloy-tuloy na medical care at gamot na nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat buwan. Ako noon ay 23 taong gulang, isang nursing student sa University of Santo Tomas na papasok na sana sa aking final year. May matalik na nobyo na si Miguel na nag-aaral ng medicine at puno ng mga pangarap tungkol sa aming kinabukasan bilang mga healthcare professionals. Naalala ko pa ang gabi na nakaupo kami ni Miguel sa Manila Bay. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang ako ay umiiyak sa kanyang balikat, sinusubukang gumawa ng desisyon na alam kong magbabago ng lahat. Si Miguel ay hinawakan ng aking mukha at sinabi, "Marie Cris, maghihintay ako. Magtatapos ako ng medicine, ikaw ay magtatapos ng nursing at pagkatapos ay magpapakasal tayo. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera, makakahanap tayo ng paraan." Ngunit alam ko sa puso ko na ang paraan na yon ay hindi sapat para sa gastusin ng 2 malalang sakit, para sa dialysis ni tatay na 3,500 bawat session, para sa physical therapy ni nanay na 2,000 kada meeting, para sa maintenance medicines na umabot ng 15,000 buwan-buwan. Sa edad na 17, si Rosalinda o Rosa para sa lahat ay lubhang bata pa at ganap na hindi handa para sa karahasan ng mundo. Siya ay nasa 3rd year high school noon sa St. Teresa's Academy, isang exclusive private school na 80,000 ang tuition fee bawat taon
at perpektong hindi alam kung paano magluto ng kanin o maglaba ng damit. Ang aking labis na pagnanais na protektahan siya mula sa sakit ay nagsanhi sa kanya na lumaki na naniniwala na siya ang sentro ng universo na nararapat na pagsilbihan. Ginamit ko ang aking 20s sa pagpapagod sa aking sarili sa double shifts at night classes, habang tinapos ni Rosa ang kanyang pag-aaral na may pinakabagong damit at walang alalagang saloobin na binayaran ko ng aking pawis. Noong 2012, gumawa ako ng desisyon na sumira sa aking puso ngunit maglalayo ng aming pamilya mula sa kahirapan. Tumangging ako sa panukala ni Miguel na maghintay para sa akin. Binasa ko ang aking application sa nursing job sa Canada at sa loob ng 6 na buwan ay nakasakay na ako ng eroplano patungo sa Toronto na may $500 lang sa bulsa at isang pusong puno ng takot at pag-asa. Ang huling sandali na nakita ko si Miguel ay sa Naya Terminal 3. Nakatayo siya sa likod ng glass partition na may mga luha sa kanyang mga mata habang ako ay sumusubok na maging matatag para sa aking pamilya. Sinabi niya sa akin, "Babalik ka, Marie Chris, at hihintayin kita kahit gaano pa katagal." Ngunit alam kong iyon ay pangako na hindi niya maaaring tuparin ng walang hangganan at tama ako dahil sa loob ng 2 taon ay nakatanggap na ako ng balita mula kay nanay na si Miguel ay nag-propose na sa ibang babae, isang kapwa medical student na mula sa mayamang pamilya sa Makati. Ang unang 3 taon ko sa Canada ay ang pinakamahirap na panahon ng aking buong buhay. Nagtrabaho ako bilang personal support worker sa isang nursing home sa Mississauga, kung saan ang mga pasyente ay madalas na hostile at ang sahod ay minimum wage na $11 bawat oras. Nakatira ako sa isang maliit na kwarto sa basement ng bahay ng isang Filipino family na nagsingil sa akin ng $600 buwan-buwan para sa isang espasyo na walang natural na ilaw at may amoy ng mold. Ginawa ko ang lahat ng parte ng trabaho na tinatanggihan ng iba. Ang pagpalit ng diapers ng aggressive na pasyente sa gitna ng gabi, ang paglilinis ng suka at dumi, ang pakikinig sa mura at racist na komento mula sa mga taong hindi nakikita ang aking pagod na mukha. Pero bawat 2 linggo, nagpapadala ako ng $800 pabalik sa Pilipinas, na kalahati ng aking sahod upang bayaran ang dialysis ni tatay at ang therapy ni nanay at upang matiyak na si Rosa ay makakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa De La Salle University na $120,000 ang tuition fee. Ginawa ko ito ng walang reklamo dahil sabi ko sa aking sarili na ito ay panandalian lamang, na sa sandaling makapasa ako ng Canadian Nursing Board exam at makakuha ng lisensya bilang registered nurse, ang lahat ay magiging mas madali at mas maganda. Ang transisyon mula sa pasasalamat tungo sa entitlement ay nangyari ng napakabagal na hindi ko napansin ang mga unang senyales hanggang sa huli na para ituwid ang kanilang ugali ng walang malaking away. Nagsimula silang gumawa ng maliliit na pagbabago sa bahay na hindi ako tinatanong, at kalaunan ay tumigil na silang kumonsulta sa akin tungkol sa kahit ano na may kinalaman sa pagmemantina ng property. Naaalala ko na bumisita ako sa kanila ilang buwan pagkatapos nilang lumipat at napansin ko na si Carlo ay nag-convert ng study room na dapat ay ginagamit bilang home office para sa kanilang marketing business into isang gaming room na puno ng PlayStation at malaking flat-screen TV. Tumawa lang siya sa aking mga alalahanin at sinabi na ang mga creative minds ay nangangailangan ng lugar upang mag-relax para maging produktibo. Si Rosa naman ay pinuno na ang master closet ng designer na mga damit mula sa Zara, Mango at Forever 21 na malinaw na hindi nagmula sa kita ng isang baguhan pa lamang na negosyo. Nang mahinahong tanungin ko kung paano kumikita ang kanilang marketing agency, naging defensive sila at inakusahan ako na hindi nagtitiwala sa kanilang vision. Alam nila kung aling emotional buttons ang pipindutin upang ako ay makaramdam ng guilt dahil nagtatanong ako sa kanila pagkatapos ng lahat ng trahedyang aming pinagsaluhan. Ang dynamic ay unti-unting nagbago nang mapansin nila na ako ay masyadong abala sa aking demanding na career sa Calgary upang sumubaybay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa Manila.
Nagsimula silang samantalahin ang aking kawalan sa pamamagitan ng paglalaro ng papel ng mayayamang may-ari ng bahay sa local community, habang ako ay nagbabayad ng property taxes at insurance premiums mula sa aking opisina na libu-libong kilometro ang layo. Hindi ko alam na ako ay nagpopondo ng isang lifestyle na higit na lumalampas sa kanilang aktwal na kita, habang sila ay walang ambag sa kahit anong household expenses. Ang pasasalamat na inaasahan kong makita ay pinalitan ng aroganteng expectation na ako ay sosolusyonan ang kahit anong problema na lalabas gamit ang aking checkbook. Nagpatuloy akong magbayad ng credit card bills bawat buwan nang hindi sinusuri ng mabuti ang mga detalye, dahil ang halaga ay mukhang reasonable pa para sa isang negosyo na sinusubukang bumangon. Sinabi ko sa aking sarili na sila ay nag-i-invest sa networking events o bumibili ng equipment na sa huli ay magbubunga. Mas madali na maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang posibilidad na ang aking kapatid at si Carlo ay sumusipsip sa aking sipag. Gusto kong maniwala na ang mga value na sinubukan ng aming magulang na itanim sa amin ay nabuhay pa rin kahit pagkatapos ng trauma ng kanilang sakit. 3 taon pagkatapos nilang lumipat sa ancestral house sa Green Hills, ang lahat ay nagbago ng husto na hindi ko na nakikilala ang kapatid na aking pinalaki mula pagkabata. Ang matamis at vulnerable na batang babae na aking pinaprotektahan ay ganap na nawala at pinalitan ng isang estranghero na obsessed sa pagmemantina ng fasad ng kayamanan. Epektibong ginamit ni Rosa ang financial resources na aking ibinigay upang bumuo ng isang elaborado at mapanlinlang na persona sa kanyang social media platforms, kung saan siya ay nagpo-pose bilang successful self-made events organizer at lifestyle influencer. Patuloy siyang nag-u-upload ng mga larawan ng champagne brunches at designer shopping sprees, habang nag-key-caption ng inspirational advice tungkol sa kung paano ang hard work ay nagtutulak sa tagumpay. Ang mga kapitbahay sa exclusive gated community na iyon ay naniniwala na ang magnificent Spanish-style ancestral house ay ganap na pag-aari ni Rosa at Carlo dahil sa kanilang sariling business acumen. Ito ay isang maingat na curated na kasinungalingan na nangangailangan ng aking pera upang mapanatili, ngunit humihingi ng aking absence upang manatiling nakaka-convince sa kanilang bagong circle ng elite friends. Ang aking mga pagbisita sa property ay naging mas bihira at uncomfortable dahil tinrato ako ni Rosa na parang nakakahiyang sikreto na kailangang itago. Tuwing bumababa ako mula sa Calgary para inspeksyonin ang kondisyon ng bahay, sinasalubong ako ng reception na nagpapahiya sa akin bilang unwanted intruder kaysa legal na may-ari. Mayroon isang partikular na nakakahiyang hapon noong si Rosa ay nag-host ng garden tea party para sa local charity committee members sa bakuran. Hinarangan niya ako sa side gate bago ako makapasok sa main patio at mabilis na binulong na hindi ko dapat banggitin ang aming familial relationship. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga panauhin na may practice smile at ipinakilala ako bilang kanyang property manager na dumating upang ayusin ang ilang paperwork errors. Nakatayo ako doon na shocked habang ang mga estranghero na ito ay iniabot sa akin ang kanilang mga basong-baso. Nag-aakala na ako ay hired help. Nilunok ko ang aking pride sa sandaling iyon upang hindi gumawa ng eksena, ngunit ang disrespect ay sumunog ng malalim sa loob ng aking dibdib. Ang sheer audacity ng kanilang entitlement ay umabot sa breaking point sa isang surprise visit na ginawa ko isang Martes ng hapon. Pumasok ako sa living room at nakita ko si Carlo na nakahiga sa mamahaling Italian leather sofa na binayaran ko habang nanonood ng basketball sa gitnang araw. Hindi man lang siya tumayo upang batiin ako, sa halip ay tumingin siya sa bintana sa aking reliable Toyota Corolla na nakaparada sa driveway na may mukha ng pagdiri. Bumaling siya sa akin na may aroganting ngisi at sinabi, "Marie Chris, ang kotse na ginagamit mo ay sinisira ang curb appeal ng bahay na ito. Hindi ba pwedeng bumili ka ng BMW o Mercedes para iparada dito upang mas mukhang marangya?" Ang kanyang request
ay ganoon kalayo sa realidad na inisip ko una na siya ay gumagawa ng nakakatakot na biro hanggang sa napag-alaman ko na seryoso siya. Pinupuna niya ang sasakyan na nagtransport ng pera upang bayaran ang kanyang tamad na pag-iral habang wala siyang ambag. Sinubukan kong baguhin ang usapan sa stack ng bank statements na dinala ko na nagpapakita ng libu-libong piso na ginastos sa luxury goods sa halip na business expenses. Inilapag ko ang mga papel sa coffee table at humingi ng paliwanag kung bakit ang business credit card ay ginagamit sa high-end fashion boutiques sa Greenbelt at SM Aura. Agad na sinunggaban ni Rosa ang mga papel mula sa aking kamay at agad na gumamit ng emotional manipulation na perpektong natutunan niya sa mga nakaraang taon. Tumingin siya sa akin na may luha sa mata at sumigaw, "Pera lang ba ang mahalaga sa'yo? Kung buhay pa sina tatay at nanay na healthy, gugustuhin nila na ako ay masaya sa halip na bantayan mo ako sa bawat piso na parang kriminal." Ang reference na iyon sa aming mga magulang ay ang huling strawa na sumira sa aking pagnanais na makipag-usap sa kanila dahil ginagamit niya ang kanilang memorya bilang shield para sa kanyang kasakiman. Napag-alaman ko sa sandaling iyon na ang aking mga pagsisikap na gabayan sila ay walang saysay dahil wala silang pagnanais na baguhin ang kanilang parasitic behavior. Sa halip na makipagtalo o ipagtanggol ang aking financial prudence laban sa kanyang mga akusasyon, tumangulang ako ng dahan-dahan at nagpasya na baguhin ang aking strategy ng lubusan. Nagsimula akong tahimik na kolektahin ang bawat resibo at i-download ang bawat digital transaction upang bumuo ng comprehensive dossier ng kanilang financial abuse para sa hinaharap. Tumingin ako sa kanyang satisfied na mukha at naisip ko sa sarili, sige, kung gusto mong maglaro ng papel ng mayamang babae, hahayaan kitang umarte sa parte na iyon hanggang sa bumagsak ang velvet curtain. Isang buwan bago ang aktwal na event, tinawagan ako ni Rosa na may boses na napaka-suspicious na tamis na alam ko agad na gusto niya ng something expensive. Nagsimula siya ng conversation sa pamamagitan ng pag-rambling tungkol sa kung gaano kahalaga para sa kanya na maitatag ang kanyang sarili bilang serious socialite at events organizer sa Green Hills community. Ang plano na kanyang inilarawan ay elaborate at ambitious dahil gusto niyang mag-host ng grand na high society garden party na disguised bilang isang networking event upang akitin ang ultra-wealthy elite ng Metro Manila. Ipinaliwanag niya na ang event na ito ay magiging kanyang ticket sa pagsali sa most exclusive social circles na allegedly ay makakatulong sa kanilang struggling business na makakuha ng high-profile clients. Ang audacity ng kanyang request ay naging malinaw ng casual niyang tanungin ako. Nataasan ang limit ng supplementary credit card sa nakakagulat na 500,000. Sinabi niya na ang exorbitant amount na ito ay kinakailangan upang saklawin ang deposit para sa premier catering service na galing pa sa BGC, mag-import ng exotic flowers mula sa Tagaytay para sa decoration, at kumuha ng celebrity chef para sa gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa peke desperation habang sinusubukan niyang kumbinsihin ako na ito ay investment sa halip na frivolous expense. Sinabi niya, "Marie Chris, kailangan mong tulungan ako sa pagkakataon na ito dahil ito ang opportunity na hinihintay ko upang pumasok sa tunay na high society. 500,000 lang naman ito at ako ay nangangako na babayaran kita ng doble sa sandaling ang event ay magdala ng mga bagong investors." Nakinig ako sa kanyang pitch na may mixture ng disbelief at calculation dahil alam kong wala siyang paraan para bayaran ang ganoong halaga. Gayunpaman, sa halip na tumangging tuluyan, gaya ng ginawa ko sa nakaraan, nakita ko ang pagkakataon na ilantad ang katotohanan sa likod ng kanyang fasad. Pumayag akong pahintulutan ang credit limit increase, ngunit nag-attach ako ng strict na kondisyon na hindi niya maaaring tanggihan nang hindi mawala ng pera. Sinabi ko sa kanya ng mahigpit, isusulat ko ang check at aaprubahan ko ang limit, ngunit sa isang kondisyon, gusto ko ng opisyal na invitation at upuan sa VIP table. Gusto kong makita ng aking sariling mga mata kung saan eksaktong ginagamit ang aking pera. Nag-hesitate si Rosa sandali,
sa kabilang dulo ng linya dahil malinaw na ayaw niyang makihalubilo ang kanyang provinsyal na kapatid sa kanyang glamorous na mga bagong kaibigan. Reluctant siyang pumayag dahil ang kanyang kasakiman ay lumampas sa kanyang kahihiyan, ngunit agad siyang sumunod ng mahabang listahan ng nakakain, insultuhing mga patakaran para sa aking pagdalo. Nagpadala siya sa akin ng detailed text message na naglalarawan kung ano ang maaari kong isuot, kung paano ako dapat maglakad, at pinakaimportante, kung paano ako dapat magpakilala. Tahasang ipinagbawal niya ako na tukuyin ang aking sarili bilang kanyang kapatid sa kahit sino sa mga importante guests dahil naramdaman niya na ang aking presensya ay magpapababa sa kanyang status. Sinabi niya, "Sige, pwede kang pumunta, pero please, huwag kang magsusuot ng mga boring office clothes mo. At kung may magtanong, sabihin mo lang na ikaw ay distant business associate ni Carlo. Huwag mo akong pahiyain." Hindi ako bumili ng bagong designer gown gaya ng kanyang demand, ni nag-practice ng paglakad sa high heels upang mag-fit sa kanyang mababaw na mundo. Sa halip, gumugol ako ng mga linggo bago ang gala sa pakikipagpulong sa aking abogado at Treasurer Rafael Mercado upang gumawa ng kinakailangang legal documents para sa gabi ng party. Naghanda kami ng comprehensive plan na hindi lamang cut-off ang financial supply, kundi legally reclaimed din ang property. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video. Salamat sa panonood. Sinuri ko ang bawat clause ng eviction notice at ang asset freeze order upang tiyakin na walang loopholes na maaari niyang samantalahin. Ang anticipation ng event ay nag-transform mula sa dread tungo sa cold resolve habang napag-alaman ko na ang kanyang summer garden party ay aktwal na magtatatak ng wakas ng kanyang free ride. Handa na akong gawin ang papel na itinalaga niya sa akin hanggang sa eksaktong sandali na magpasya akong isulat muli ang script.